ang mga tayo, may mga pangarap. Lalapit tayo sa Diyos. Yung pala, paglabas ko sa simbahan, sa grace ko yun, blanco. Hindi ko maramdaman. Hindi ko maramdaman si Diyos. So hanggang sa trabaho, naghanap ako kung paano. Hanggang sa isang beses, kung sa trabaho namin, meron pong Bible study. Naimbitihan po ako. Yung paano po namin. Ayun po yung buhay po namin. Ayun po paano po ako nakakilala. Inimbitahan po ako, sabi ka, Brad, sabi ka, sumali ka naman sa Bible study. Bakit? Sino ba ang Diyos mo? Sabi niya si Christ. Hindi, kilala ko rin yan kung ano yung Diyos mo. Hindi, kilala ko. Hindi po ba, kilala natin si Kristo. Eto po. Sino si Christ? Kilala din po si Kristo. Kilala din po si Jesus. Ang mahalaga po pala ito, hindi lang po pala dapat kilala. Tanggapin po natin si Kristo, si Jesus bilang tagapagligtas, Diyos at Panginoon ng buhay. Pero si Kristo hindi po matanggap. Kaya ganun po. So ito po, hindi lang po yung ugali natin, hindi lang po yung buhay natin ang binabago ng Diyos. Nung dumating po yung oras na sinubukan kong tanggapin ng Diyos, tanggapin bilang Panginoon, ay nagkaroon po kami ng aalaman dito sa Diyos. Dumating po yung ito po, ang ugali ko po noon, change mo rin po ako. Ako po nakalagay ng isang o kaya tayo, nilari ho. Maghapon po, inuubos ko yun. Yun po yung, at minsan, meron pang pagkada. So, hindi po ako masama, pero may bisyo. Hindi po ako masama. Dumating po yung nagpukulang po talaga yung pinansyal, nagpukulang po. So, isang beses po, nag-usap po kami ni Sister Pe na maghiwalay. Maghiwalay po kami. Umuwi po siya ng kanila pa. Pipit po niya ng bata. Dahil po sa akin. Hiwalay po. Pero hindi po namin. Binigyan po kami ng kaalaman, kalungan ng Diyos. Sabi nga po, ngayon ko rin po na-realize, yung po alam ni Sister Pe, hindi ko alam. Yung po alam ko, hindi niya alam. Diba 50% ko yung alam ko, 50% yung alam niya, pinagsama po namin. So, naging 100%. 100%. Kung 100%, nilagyan po namin ng 100% si God. Amen. God, maraming ito. 3 minutes na. 3 minutes na lang po. Nandito po namin sa Andaba, doon po nakita namin yung pagbukian ng Diyos. Sunod-sunod lang po yung pagpapalo ng Diyos. Yung pong bahay na, alam mo na nandito po sila, isa po kami, natutulog po kami sa palengke, kesa rin po doon, ganun lang po ba ako, tataas. Umuwi po ako ng Andaba doon. Abay kami po, di po kami talaga naghiwalay na karoon na nag-stay lang po kami para dito siya mamabay. Di po kami nag-away para pinayos. So yun po, naranasan po namin makitira sa buwan, sa Paralaya. Wala pang bahay. Tumilang po kami sa palengke, yung mga bata. Pag matutulog po kami, makit po kami sa mesa na kayo po. Yan po yung buhay namin. Siguro po, kung nakita po si Jake, kaya pinagalingan namin po. So yun po, sa mga yun po, umakas nga po yung blessing dahil nakita po namin yung kalooban ng Diyos. Sumunod po kami at natanggap po ang nagkaroon po ako ng relasyon sa Diyos.
Sinimulan ko rin po yung mga bata, yung mga anak namin, na nung bago po sila umuwi dito, nagkaroon na po sila ng binti. Nag-aral po sila ng mga Bible study dito sa Manila. So ito kami, dito sila, natamnam na po sila ng kasalitan. Yung mga bata, tuwa po ako sa mga bata kanina. Yung po yung tama, maliit pa lang, mataliman na ng salita ng Diyos, yung mga bata. Palakpak po natin yung mga bata. Ngayon po, sa katuloy po, nakakita po ng bahay si Sister Ed. Tuwa po kami, dahil meron na po akong bahay doon. Po, sa kung di pa kami, bumabaha naman, saka yung paligid, parang environment. So, nangarap po ako, sabi ko, baka meron pang ibibigay. So, bilisan ko na lang po. Naniwala ko, nanataya ko, pero puno, hindi lang ako yung bahay ng dito. Nagkaroon po kami ng brand new sasakyan ko. Ang posible po yun, gagawin kita lang po ako na nasa minimum po ako. Wala kami source of income, Sister Ken, kung isa na sa palengke, gano'n. Wala kami source of income. Pero bakit po kami nagkaroon ng brand new sasakyan? Nandiyan po ang Diyos ng Diyos. Gumawa po ang Diyos ng paraan para magkaroon po ng sakyan. Ano po? Mabot na po yung pag-retiro ko. Shortcut mo. Sabi ko, magkakaroon ako ng retirement benefits. Pero kung retirement benefits, sabi ng mga trabaho, kung pwede ka na mag-abroad, pwede ka na mag-masaya, yan, meron ka ng pera. So, lumapit ko kasi ito, sinanong ko po yan. Sabi ko sa kanya, sabi ko, ano gagawin ko sa makukuha kong benefit? Halimbawa, kuya, kung pupunta po ako sa abroad, masaya. Nakita ko yung ibang lugar, at ma-experience ko yung ibang lugar. Pero ito po, ang sagot, pag-uwi mo ng Pilipinas, ano na? So yun po. Ngayon sabi ka, kung ibili mo ng bahay, ibili mo ng lupa, sabi niya. O ano? So yung po ang ginawa ko. Muni-muni pa ko, binigay po ng Diyos. Yung desisyon na ibili po ng lupa. Ito nga po yung lupa nito. Hindi lang po lupa. Nakapagpatilupa po kami ng isang bahay. So purin po natin ang Diyos. Pero po, sinakripisyo ko ako. Kahit 60 years na ako naman, nadamang makita yun. Pero hindi po yun. Hindi naman po yun. Yung sinakripisyo ko yun, ibinigay ng Diyos, ay na po, dahil po kami na Singapore. Pinapag-upload din po kami. May bahay na kami, nakapag-upload pa. Ang pinakamagandang nangyari po, yung pong pamilya namin, nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Yung pong mga anak namin, si Rose, nagligod ka. Si Roan, sa Maynila, yung po ang maganda. Yung pamilya, na makakilala tayo sa Diyos. Kung tayo nandun po sa dati, wala pang direksyon. Wala pang direksyon yung buhay natin. Pero sigurado po, pagka nagkarelasyon po tayo sa Diyos, tinanggap po natin ang Diyos, sigurado po, 100%, 200% magiging maganda ang ating buhay.